Alright guys, tapos na tayo sa whale watching Sumilon Island. Ngayon, pupuntahan naman namin ang Kawasan Falls. So, Kawasan Falls tayo guys. Antabayanan nyo yung video natin para makita nyo yung view. Okay guys, distansya talaga yung mga activity natin, mga malalayo ang mga lugar nila, kaya kailangan natin bumiyahe. Ito, biyahe na kami guys, papunta ng Kawasan Falls. Okay guys, after ng 1.5 hour na biyahe mula sa Sumilon Island ay malapit na tayo sa Kawasan Falls. Okay guys, dito kami sa ang bayad. Iyata ka sa guide? Ang bayad? Walong. Okay guys, minto kami kasi may bayad guys. Magkano entrance? 200 per tao. So 800. Kami ay 8 800. Bakit may 19? Yung 300 sir guide fee. Guide fee ang 200. 300. Ang 300. May isang tao mag-guide. Oo. 300. Okay, siguro mas delikado siguro. Kusog ko yan. Mas delikado siguro. Tandaan nyo guys pag pumunta kayo ng Kawasan Falls guys yan ang dapat yung tandaan. 200 per person. Tapos kahit dalawa kami, 300 pa rin ang guide. Okay, guide, 300. Okay guys, mukhang marami ang pupunta sa Kawasan Falls. Ito may parang stopover dito guys. Sa Santo Tomas de Villanueva Parish Church. Ano meron? Di na mag-Andrea? Di na. Dito, balik kami dito. Mali. So guys, lalakad kami. Ano yung nintay nyo? Lalakad kami ng 1.5 kilometers hour. Lakad kasi hindi kaya ng sasakyan doon. So lakad tayo guys at tingnan natin yung Kawasan. Okay. Okay guys, simulan na natin ang paglalakad. Ayan, 1.5 kilometers patungo sa Kwan. At kadalasang nasa salubong namin ay may mga dalang helmet. Siguro dahil medyo matarik o talagang mga climbers. May mga climbers siguro guys. Kasi Kawasan. Sa salitang Bisaya guys, Kawasan, yung binabaan ba? So may marami tayong nakakasalubong na mga foreigner, especially mga Korean. Ang dami natin mga Korean na bisita sa Pilipinas. Naglalakad din sila 1.5 kilometers. Willing naman sila maglakad at ito din yung nakakasalubong namin dun sa mga iba namin mga napupuntahan ngayong araw na to. Sige, ang dami namin nakasalubong ngayon. Ang gaganda nila, ang puputi na konting kami, nasunog na kami sila, lalong pumuti Ayan sisiksi nila ate Ate, shout out sa'yo ate. Okay, baka nanonood si Juan dito, Rex Mix TV. Shout out sa'yo sir. Taga Mandawi daw yan. Okay, so nasa Kawasan kami Kawasan. Okay, ang daming foreigner nakasalubong namin. Sige kasi mayroon pa cut off doon na alas 3 kasi delikado ba itong lugar na ito pag hapon ka na medyo siyempre 1.5 kilometers at ang laki na kahoy dito madadaanan mo kaya hindi pwedeng gabihin tayo guys. May tao rito hindi sanday naglakad. Nakasimangot na guys. Ayun nakasimangot na. Hindi kasi sanay naglakad siya guys Hindi nakasimangot siya. Ihimo na ako. Ito yung dam. Ayan dam galing sa Kawasan Falls. Ayan ang ganda ng tubig guys. Okay guys, come and go yung mga tao. Kadalasan nag-uuwi na kasi hapon na kami nakarating dito.
Ewan ko kung may makasama pa kami doon. Pero dapat may guide na magsasama sa bawat bisita. Kasi nga, kung walang guide, baka may maligaw. Kasi bundok guys, no? Bundok. 1.5 kilometers daw. 1.5 kilometers. Ito yung problema yung... Yan. Pinututan ako ng guide guys. Pinabayaan ko na lang kasi baka hindi ba, ma-hospital siya pag hindi siya umutot. Pinututan ako ano? Biglaan lang. Ayan guys, nakita nyo yung tubig. Ayan Nakita nyo yung tubig guys. That's from the Kawasan Falls water. And ginawa nilang dam yata ito, no? Dam. So guys, ang problema lang umuulan-ulan. At parang may mga tubo rito guys. Parang kinukuhaan nila yata ito ng water resource from the community. At may nakita akong bangga doon. Baka may nangingisda dyan. Kasi yan tubig yan Okay. Kita nyo guys, fresh water yan guys May mga tilapia dyan, mga igat, may mga fresh water na isda. Ayan. Dahil gabagot-bot. Gabagot-bot kay hindi na naglakaw. Hindi lang cute ko sa paningin ko. Ewan ko lang. Gabagot-bot ka Okay guys, registered tayo rito. Registration. Nakalagay public announcement, no smoking, vandalism, littering, alcohol drinking, outside food, single-use plastic, no diving. Okay. Ayan yung tubig. Ayan. So, tuloy na tayo. Malamang guys, may mga activities lang ginagawa dun sa loob. Kasi kadalasan na nasasalubong namin ay may dala mga helmet. So, siguro may mga climbing silang ginagawa. Kaya, kuan. So, yung tubig guys, napakalinis. Ayan. Makikita natin mamaya guys, pag naligo na tayo. Maliligo tayo dyan guys. Kasi yung area guys, grabe ka sukal. Wala kayang cobra rito. King cobra. Wala naman siguro. Ay, siyempre meron yan, pero hindi naman siguro manghaharas ng mga buhay. So may mga... It's a big impact to them. Okay. So maraming foreigner. Talaga guys, ayan ito yung mga foreigner na nakasalubong namin. Alright. Okay. So kaya naman siguro, kasya naman ang sasakyan. So but they are limited entering of any vehicles, maybe because of they are trying to limit the exploiting the area, because if you can see the area is very lasang ning forest situation. Ayan boleh pa nahurot mag-English na bahala mo diha. Okay, ayan may isang kotse. Ayan siguro may ari ito rito. The fresh water are streaming down there. Okay, you can see flowing the water. That's very clear. Some police personnel are walking over there because maybe they are making a peace and order in the area. Okay, maintaining the peace and order for the visitors and tourists. It's very good area guys. Ini-English ko lang guys kasi baka may mga manonood na mga ibang bansa din ba. So, bahala sila kasi most of the time I just speak my dialect as a Filipino. Pero guys, pwede naman magmotor. Kaya man motorin to. Siguro nililimit lang nila kasi baka magkaroon ng tinatawag na pollution sa area. So, maybe yung mga maybe the local are allowed to use their motorbikes to enter in this place. Maybe there's some locals are living there to, their own lives. Local. You can see that water guys, very fresh and clear. Fresh and clear.
Delicacy. Ano yan? Local delicacy? Ah, hindi. Donut. Donut, sige. Wala na. Sabor. Saging, okay. Tubig. Bananakyo. Toro. Ano yan? Nandun. Okay guys, nagbilihan kami, ayan. May mga locals dito na nagnegosyo. Siyempre, gutom ka, lalakad ka, kakain ka. Ayan, pakyot na, uy, okay, meron palang souvenirs dito guys. Pero bago ang lahat guys, may mga briefing ng mga police station natin. Pero, titingnan muna natin yung souvenirs dito. Sa Kawasan Falls. We have a short reminders before going to Kawasan Falls. You can only visit at the first level of the falls, not the second and Ang mga aso guys ay medyo nagugutom sila. Sinusundan kami. Ayan na, may tulay dun guys. Ignore mo na. Ayan. Okay. May tinatawag sila guys na canyoneering. Right? Okay guys, ayan o. Habang palapit tayo ng palapit sa... May tinatawag sila palang canyoneering guys. Canyoneering is activities na mag-climb. Furthermore, distance from the first level. May tatlong level daw. First, second, third level. So only first level can we swim or anyone, but the second and the third level are for the canyoneering. So kita nyo guys kung saan nasa lubong namin, kung gaano karami. Mga Koreano kadalasan. Ayan o. May mga life jacket. Furthermore, walking another bridge. Ayan o. Marami na naman kami nakasalubong. Nagugulat yung iba kasi why we are very late daw. Maghapon na. Yan o. Ito yung view ng Sikan Bridge. Ayan. Marami din pala dito. May another station for the local. Nagkaroon sila ng business. Ayan. Ito. Marami sila talagang nagiging business dito kasi maraming pumupunta. At Kawasan Falls is popular sa mga turista bound in Cebu, Oslo. Okay, mali po. Okay guys, medyo nag-traffic ng konti kasi may nag-stop over dito mga bisita rin. So as you can see, marami kaming naging nakasalubong ng mga turista kasi nga pauwi na sila, kami papasok pa lang. At yun, 1.5 kilometers walking before you reach the view of Kawasan Falls. The local mostly guide ang trabaho, so kailangan mo mag-English. O mas pabor kung marunong ka mag-Korean kasi most of the visitors are mga Korean. Bisaya, Bisaya, marunong Bisaya. Naag na Bisaya guys. Ano na yung naag Bisaya? Nasaag. Ano na yung Bisaya? Nasaag din sa Kawasan. Hindi Koreano. Bisaya lang ba guys? Bisaya ba? We heard some laughing at doubt over there. Maybe it's a little steep. We can arrive the exact location of Kawasan Falls. I don't know what is the real feature of this Kawasan Falls. We find out later. Okay. All right, guys. As we can see, the falls is over there. Not so big, but the water is very furious. Kawasan Falls. This is the first stage of viewing the falls. Now, we are now entering. Oy, mga Tagalog dyan, yung mga Pilipino dyan na magaling mag-English, huwag kayong masyadong bash ng bus dyan. Hindi,
I know I am a Bisaya, guys. I'm a Bisaya, not fluent in English. I'm trying hard to make explanation. Maybe some of the foreigners can see my video. It may have some pointers regarding what I am talking about here. Okay, so I hope na no bashing regarding my English. I'm not fluent, you know. I'm just a Bisaya person. Okay. Ito na guys, malapit na tayo. Kasi yung mga Pilipino guys, yung mga ibang Pilipino guys, ang lakas ang lakas mang down ng kapwa Pilipino pagdating sa Inglesan eh. Kasi siyempre may mga Pilipino magaling mag-English, tapos tayo hindi naman tayo kagalingan kasi nanay ko, tatay ko Bisaya. So paano kami magsasalita yung English sa bahay? Puro Bisaya nga. Yun, I'm just learning English in my schooling but not really fluent. Okay, nandito na tayo. Okay guys, ayan ha. Kita nyo guys ha. Ayan ha. Oh. Okay guys, ayan ha. Oh, maraming mga ayan oh. Oh. Okay guys oh. Required na magkaroon ng life vest kasi may mga part na malalim. Kahit na good swimmer ka, they are not allowed to not wearing the life vest. Maybe because of the safety of the visitors. So according to my wife, she tried to measure the current of the water over there. Then she advised me that I'm not allowing my children, my daughters, to go there because the water is the current of the water is very strong. Maybe the non-swimmer person cannot handle the current. Okay. Now, let's see. I'm just trying to fix myself, just to try the strong water falling down at the base, at the bottom, and Korean people are now shouting because they are now overwhelmed the water. Maybe it's very enjoyable the moment at this moment. The moment is the moment. Basta bahala mo diya. Basta ako English ko kahaw diri. Okay, okay guys, so now I'm just ready myself to try the water, how cold it is and how strong the current. Okay. So you can see the surround guys. So many visitors. Usually most of the visitors are foreigner because maybe siguro that this place is cannot found somewhere else. Hey guys, what's up guys? Andito na guys, naligo na guys ha. Okay guys, as usual, duty ko, alalayan yung mga anak ko kasi hindi nga marunong lumangoy yan silang lahat. Although yung dalawa kong anak, yung bunso at saka yung pangalawa ko ay may konting kaalaman sa langoy, pero konti lang. Kailangan pa rin akong umalalay sa nila kasi nga yung current ng water guys ay napakalakas. So ayan, nakita nyo ang inyong lingkod guys, nasa dulo. Kita nyo, pinapakitaan ko sila ng mga swimming ability natin, diba? Ganyan mo mga kawan. So ayan, nasa gitna ako. Lalapit sana ako doon sa may pinakababa ng tubig. Kaso lang, bawal kasi pumunta ang mga bisita doon kasi ang bagsak ng tubig ay hindi mo matansya kung malakas o tama lang kasi may nangyaring nabagsakan ng tubig ay napilayan. At yung ulo mo, pag nabagsakan ng tubig yan, maaaring mabali yung liig mo or kaya magkaroon ng crack yung ulo mo. Ayan guys, tinry ko po yung tubig guys at sobrang lamig talaga, grabe.
halos hindi ko makayanan ng lamig guys. At nakita naman ninyo, sinisid ko yung gitna. Kaso lang doon sa tapat ng falls ay pinagbabawal na pumunta yung mga expert swimmer, kasi nga baka daw hindi kayanin yung tubig, yung bagsak ng tubig, kasi nga sobrang lakas, kasi pwede daw mapilayan ng isang tao pag nabagsakan ng tubig doon sa ilalim. Since hindi naman lahat siguro mapilayan, pero para lang mailigtas o maiwas sa anumang disgrasya ang mga bisita, ay binabawal na. So hanggang medyo malapit lang, pero hindi pwede doon sa tapat mismo ng tubig, kasi sobrang lakas ang pagbagsak ng tubig. Maaring yung ulo ng tao ay magkaroon ng injury or mga buto na kuan, kaya iniiwasang magkaroon ng tao doon sa tapat. Ngayon guys, tinan mo, ang sobrang lamig ng tubig guys. Since ang mga anak ko guys ay hindi marunong lumangoy, o siyempre yung tatay ang lifeguard. O yan, tutok ako ng tutok dyan, dito ka, doon ka, gano'n. Apat yan guys eh. Apat yung anak mo guys, puro hindi marunong lumangoy. Kaya ayan, monitor ako ng monitor, kasi kinakabahan ako dahil yung current ng tubig ay malakas. Baka bigla silang agusin sa ilalim o dun sa tapos sa punta. Kaya tutok ako ng tutok, at inutusan ko rin yung dalawa namin pamangkin na huwag pabayaan. Ayan sila, tutok na tutok, tutok dito, tutok doon, alalay dito, alalay doon, kasi nga hindi marunong lumangoy. Kaya yan para lang ma-enjoy nila yung tubig guys. Napakalamig talaga ng tubig, napakalamig. Okay guys, so far medyo naging relax yung mga anak ko, kahit na medyo pangamba yung damdamin nila. Kaya lang katagalan medyo naging relax na sila, kasi binigyan naman namin ng assurance na hindi naman sila maano sa tubig. So ayan, yung isa kong anak marunong konti ng langoyan, kasi nga nung nag-aral ng HRM yan, tinuruan sila ng lumangoy konti. So lang, hindi lang magaling na lumangoy, tama-tama lang. Yung bunso ko naman ay tinuruan ng langoyan, kasi tumatakas minsan sa akin yan, ligo swimming pool, may konting alam. So yung dalawang ate lang ang hindi, pero nang-enjoy nila yung tubig, kasi talagang napakalamig. At ayan medyo maganda yung pakiramdam sa tubig, kaya sinamantala nila na ma-enjoy yung tubig, kasi hindi rin basta-basta pumunta dyan guys. Yung pamasahe, yung basta ang layo pag pumunta dyan, ewan ko lang. Okay guys, ibiruin mo guys, from the city of Cebu City, pupunta ka sa Kawasan, kakain ng 4 na oras na walang tigil takbo, walang traffic na abutan ka. Kung tingnan mo kung gaano kalayo, kasi yung lugar na yan guys ay dulo ng Cebu City. Cebu North, from north to south, yan dulo yan. Kaya susulitin talaga na ma-enjoy yung tubig. Kahit naman ako, sabi ko, hindi na natin pwedeng mabalikan to ng basta-basta, kaya isusulit natin yung tubig. At ang lamig ng tubig guys, tanggal talaga lahat ng sakit ng katawan mo pag nakita mo yung naramdaman yung tubig, kasi ang lamig talaga ng tubig, wala kang masabi. Tapos ang linaw-linaw ng tubig. Ayan guys, makita nyo yun, kita mo, dinala ko na sila sa dulo. Ayan, dinala ko na sila doon, yung mga anak ko, para maranasan nilang mapalapit sa waterfalls mismo, mapalapit ng konti, kasi malakas ang agos ng tubig. Sabi ko, halika, sama ko kayo. Kaya ayan, lumakas naman ang loob nila para lumangoy sa tubig, kasi alam nilang nandyan ako na nakaalalay sa kanila. Ayan, kaso nga lang, pagtulungan ka nga lang ng kabayo, lahat sila halos kakabayuin ka sa kuan yung tinawag langoy. Ayun. Come on girl! Okay guys, tapos na kaming maligo, at ayan nagpapakit na iba. Okay, ano yan guys, talagang ang lamig yung tubig, malamig yung tubig. Ayan, okay, si Manong uwi na. Yun lang yun guys, Kawasan Falls, piligo namin, Kawasan Falls. Talagang ang lamig, tapos may nagpapakit dito wala. Okay, ayan guys ayan, yung falls yan, yung tubig ayan. So paano yan guys, yun lang yung view ng Kawasan Falls guys. So I hope na na-enjoy nyo yung view guys, at you enjoy the video. Thanks a lot. Thanks. Ano
guys. Kita nyo guys. Kita tayo sa video guys. Bye-bye!